Sa isang maliit na bayan sa probinsya, kilala si Aling Vanji bilang isang masipag na gumagawa ng sabon. Sa kanyang simpleng tahanan, maagang nagsisimula ang araw ni Aling Vanji. Bago pa man sumikat ang araw, abala na siya sa paghahanda ng kanyang mga materyales, mga langis, halaman, at abo, na kanyang ginagamit sa paggawa ng sabon sa tradisyonal na pamamaraan. Mahirap man ang buhay, kailangan pa rin nating magsumikap para sa ating pamilya. Ang paggawa ng sabon ang naging daan ko para maitawid ang pang-araw-araw nating pangangailangan, sambit ni Aling Vanji habang maingat na binabalanse ang halo ng mga langis. Ang bawat galaw ay may kasamang pag-iisip ng mas mabuting bukas para sa kanyang dalawang anak na nag-aaral sa kalapit na bayan. Habang hinahalo niya ang abo sa pinakuloang tubig, naalala niya ang mga araw na wala silang makain. Dati-rati, puro utang ang laman ng isip ko. Ngayon, kahit papaano, nakakaraos na tayo sa tulong ng ating sabon, tugon ni Aling Vanji sa kanyang sarili. Ang mga alaala ng kahirapan ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na magpursige sa kabila ng kapaguran, at init na kanyang nararanasan sa paggawa ng sabon. Nang matapos sa paghahalo, lumapit siya sa bintana upang magpahangin. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, puno ng mga peklat at paso mula sa mainit na langis at abo. Bawat peklat sa aking kamay, sumisimbolo ng bawat araw na lumalaban ako para sa aking pamilya, pahayag ni Aling Vanji. Ang simpleng gawain ng paggawa ng sabon ay hindi lamang isang kabuhayan kundi isang patunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa pagtatapos ng araw, umupo si Aling Vanji sa kanilang lumang upuan, pagod ngunit may ngiti sa kanyang labi. Sa bawat sabon na aking nagagawa, isang hakbang ang aking nararating patungo sa mas magandang kinabukasan para sa aking mga anak, bulong ni Aling Vanji habang pinagmamasdan ang mga sabon na maingat niyang inayos sa tabi. Ang gabi ay saksi sa kanyang mga pangarap at panalangin na balang araw, ang simpleng sabon na kanyang ginawa ay magiging susi sa pagbabago ng kanilang buhay. Isang umaga, habang si Aling Vanji ay naglalakad sa gubat malapit sa kanyang tahanan upang mangalap ng mga dahon at halamang gagamitin sa kanyang sabon, nakarinig siya ng mahinang ungol mula sa ilalim ng mga dahon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinagmulan ng tunog, puso'y kumakabog sa kaba at pag-aalala. Sa pag-alis niya ng mga tuyong dahon, natuklasan niya ang isang matandang duwende na naipit sa isang bitag. Ang duwende ay may mahabang puting balbas at suot ang lumang damit na puno ng dumi at sira-sira. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding paghihirap. Kaawa-awa naman ang nilalang na ito, bulong ni Aling Vanji habang marahan niyang inaalis ang bitag na nakapulupot sa maliit na binti ng duwende. Magandang umaga, Ginang. Salamat sa iyong tulong, sambit ng duwende. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pasasalamat. Ako'y si Magtok, isang duwende na naglalakbay upang maghanap ng mga halamang makapagpapagaling sa aking mga kasamahan. Pasensya ka na sa bitag na iyan, Magtok. Hindi ko akalain na may mga bitag palang nakalatag dito sa ating gubat, tugon ni Aling Vanji habang patuloy sa pag-alis ng bitag. Ano ang maaari kong gawin upang tulungan ka pa? Ang iyong kabaitan ay sapat na, ngunit kung maaari, nais kong makahingi ng kaunting tulong upang makabalik sa aking tahanan. Mahina pa ang aking katawan at nangangailangan ng kagamitan para sa paggaling, paliwanag ni Magtok. Habang nagsasalita, dama ni Aling Vanji ang bigat ng responsibilidad na tumulong sa isang nilalang na nangangailangan. Dinala ni Aling Vanji ang duwende sa kanyang tahanan at inalagaan siya. Habang ginagamot niya ang sugat ng duwende, nadama niya ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Ang bawat paglapat ng gamot sa sugat ay nagdudulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Aling Vanji, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Bilang pasasalamat, nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim na formula. Ito ay formula ng sabon na nagpapagaling ng anumang sakit sa balat, wika ni Magtok, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Hindi ko inaasahan ng anumang kapalit, Magtok. Ang makatulong sa isang nilalang na nangangailangan ay sapat na para sa akin, sagot ni Aling Vanji. Ngunit sa kaloob-looban niya, siya ay puno ng pagtataka at pag-asa. Ang pagkakataong ito ay maaaring magbago ng kanyang buhay at ng buong komunidad. Ang formulang ito ay binubuo ng ilang pangunahing sangkap, aloe vera, na kilala sa mga katangian nitong nakapagpapagaling at nakapagpapalambot ng balat, langis ng niyog, na mayaman sa antioxidants at nakatutulong sa pag-hydrate ng balat, lavender, na nagdudulot ng calming effect at may anti-inflammatory properties, shea butter,
na nakakatulong sa pag-moisturize at pagprotekta ng balat. Tea tree oil, na may antibacterial at antifungal na mga katangian, at calamansi extract, na mayaman sa vitamin C at epektibo sa pagtanggal ng mga mantsa sa balat, detalyadong paliwanag ni Magtok. Kapag pinagsama-sama ang mga ito sa tamang sukat, lumilikha sila ng sabon na hindi lamang naglilinis, kundi aktibong nagpapagaling ng mga problema sa balat. Habang ibinibigay ni Magtok ang detalyadong instruksyon sa paghahanda ng sabon, nakaramdam si Aling Vanji ng malalim na pasasalamat at isang bagong layunin. Ang simpleng pagtulong ay humantong sa isang di inaasahang pagkakataon na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Matapos matanggap ang formula mula sa duwende, nagpasya si Aling Vanji na agad itong subukan. Sinimulan niya ang paghahanda sa kanyang munting kusina, inilabas ang mga kinakailangang sangkap na ibinigay ng duwende, aloe vera, langis ng nyog, lavender, shea butter, tea tree oil, at calamansi extract. Habang hinahalo niya ang mga sangkap, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at pag-asa. Kung magiging epektibo ito, marami itong matutulungan, bulong ni Aling Vanji sa sarili habang dahan-daang binabalanse ang mga sukat ayon sa instruksyon. Ang bawat pagtiklop ng mga sangkap sa palayok ay sinamahan niya ng panalangin na sana'y maging matagumpay ang kanyang paggawa. Nang matapos ang paghahalo at nakahanda na ang unang batch ng sabon, nagpasya si Aling Vanji na subukan ito sa ilang kapitbahay na may kilalang problema sa balat. Hindi niya ipinaalam sa kanila ang pinagmulan ng formula upang manatiling lihim ang tungkol sa duwende. Isa sa mga kapitbahay na lumapit para sa tulong ay si Aling Nena, na matagal nang nagdurusa sa eksema. Vanji, naririnig ko na may bago kang sabon. Marahil ay makakatulong ito sa akin, sabi ni Aling Nena, umaasa na makahanap ng lunas sa kanyang matagal ng karamdaman. Opo Aling Nena, may bago akong ginagawang sabon na maaaring makatulong. Subukan po natin at tingnan natin ang magiging epekto, tugon ni Aling Vanji habang iniabot ang isang maliit na bar ng sabon. Dala ng pag-asa, inilapat ni Aling Nena ang sabon sa kanyang balat. Sa mga sumunod na araw, kapwa sila nag-abang sa mga posibleng pagbabago. Samantala, si Aling Vanji ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang kanyang mga gabi ay ginugol sa pagdarasal na sana ay magtagumpay ang sabon, hindi lamang para sa kapakanan ng kanyang negosyo, kundi para makatulong sa kanyang mga kapitbahay na matagal nang nagdurusa sa mga problema sa balat. Nang bumalik si Aling Nena pagkalipas ng isang linggo, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa hindi maipaliwanag na saya. Napakalaki ng pagbabago, Vanji. Hindi ko alam kung paano ako makapagpapasalamat sa iyo ng gusto. Ang eksema ko ay halos hindi na makita, sambit ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Ang tagumpay na ito ay nagbigay kay Aling Vanji ng mas malalim na pagtitiwala sa formula. Bagamat nag-aalangan siya sa simula, ang positibong resulta ay nagpatibay sa kanyang paniniwala sa hiwagang hatid ng duwende. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik tungkol sa tunay na pinagmulan ng sabon, dahil nais niyang protektahan ang lihim na ibinigay sa kanya ni Magtok, ang duwende. Habang lumilipas ang mga araw, ang himala ng bagong sabon ni Aling Vanji ay unti-unting kumalat sa buong barangay. Ang balita tungkol sa epektibong sabon ay nagdulot ng maraming tao sa kanyang munting tindahan, kabilang ang mga hindi niya kilala. Ang bawat kwento ng paggaling ay nagbigay inspirasyon sa marami pang iba na subukan ang kanyang produkto. Isang hapon, habang abala si Aling Vanji sa pagtugon sa sunod-sunod na mga customer, dumating si Aling Mercy, isang lokal na guro na may problema sa psoriasis. Vanji, narinig ko mula kay Aling Nena ang tungkol sa iyong sabon. Maaari ba akong makabili ng ilang piraso para subukan? Tanong ni Aling Mercy. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Opo Aling Mercy, meron pa naman. Ilang piraso po ba ang gusto ninyong bilhin? Tugon ni Aling Vanji habang inilalabas ang ilang higit pang mga sabon mula sa kanyang istante. Hindi ko na mabilang kung ilang produkto ang nasubukan ko para sa aking kondisyon. Kung totoo nga ang sinasabi nila, baka ito na ang lunas, sabi ni Aling Mercy, habang kinukuha ang sabon at pinag-aaralan ito. Habang abala si Aling Vanji sa pag-aasikaso sa kanyang mga customer, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang di maipaliwanag na kasiyahan at pasasalamat sa tulong na kanyang naibibigay. Ngunit sa kanyang isipan, may bahagi pa rin ng takot at kaba na baka hindi palaging maging positibo ang resulta para sa lahat. Mag-ingat po kayo sa paggamit Aling Mercy.
Ipaalam niyo po sa akin kung paano ito gumana para sa inyo, paalala ni Aling Vanjie. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na sana ay makatulong ito kay Aling Mercy tulad ng naitulong nito sa iba. Ipapaalam ko agad, Vanjie. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa sa mga katulad kong halos nawalan na ng pag-asa, sagot ni Aling Mercy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Habang papalubog ang araw, patuloy ang pagdagsa ng mga tao. Ang simpleng buhay ni Aling Vanjie ay unti-unting nagbabago. Bagamat nakakaramdam siya ng kasiyahan sa mga positibong feedback, hindi rin may aalis ang takot na baka may mga hindi umayon ang resulta ng sabon sa kanila. Nagsimula rin siyang makaramdam ng kaunting pressure sa pagtiyak na sapat ang supply ng kanyang sabon para sa lumalaking demand. Sa kabila ng mga agam-agam, isang bagay ang nanatili sa kanyang isipan, ang pangako niyang tumulong sa kanyang kapwa. Ang kanyang determinasyon na magbigay ng lunas at aliw sa mga nagdurusa ay lalong tumibay sa bawat pasasalamat na kanyang natatanggap. Ang munting tindahan ni Aling Vanjie ay hindi lamang isang lugar ng pangangalakal kundi naging isang santuaryo ng pag-asa para sa marami. Sa pagpapatuloy ng paglaganap ng balita tungkol sa himalang sabon ni Aling Vanjie, mas marami pang mga tao mula sa iba't ibang lugar ang dumagsa sa kanyang munting tindahan. Ang simpleng buhay ni Aling Vanjie ay biglang naging abala, at bawat araw ay puno ng mga bagong mukha na naghahanap ng lunas sa kanilang mga problema sa balat. Isang umaga, isang ginang na nagngangalang Aling Lorna, na galing pa sa kabilang bayan, ang dumating sa tindahan ni Aling Vanjie, dala ang kanyang anak na may malubhang mga sugat sa balat. Magandang umaga Aling Vanjie. Narinig ko po sa aking kapitbahay ang tungkol sa inyong sabon. Malayo pa ang nilakbay namin ng aking anak, umaasa na ito na ang magiging sagot sa matagal ng pagdurusa ng aking anak, sabi ni Aling Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Magandang umaga rin po Aling Lorna. Pasensya na po kayo sa abala, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makatulong, tugon ni Aling Vanjie, habang maingat na tinitingnan ang kalagayan ng anak ni Aling Lorna. Ilang taon na rin kaming pabalik-balik sa doktor, subalit walang naging epektibo. Sana po ay maging maganda ang resulta ng inyong sabon sa aking anak, sabi ni Aling Lorna, habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Aling Vanjie ang bigat ng responsibilidad na kanyang dala. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala na baka hindi maging sapat ang tulong na maibibigay ng kanyang sabon. Subalit, pinilit niyang manatiling positibo at nagbigay ng ilang piraso ng sabon kay Aling Lorna. Subukan niyo po ito Aling Lorna. Ipagdasal natin na ito na ang magbigay lunas sa inyong anak. Balitaan niyo po ako sa kahit anong pagbabago, paalala ni Aling Vanjie. Labis po akong nagpapasalamat, Aling Vanjie. Ang inyong kabaitan ay hindi namin malilimutan, tugon ni Aling Lorna. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinaghalong pag-asa at pasasalamat. Habang naglalakad palayo si Aling Lorna at kanyang anak, nanatili si Aling Vanjie sa pintuan ng kanyang tindahan, pinagmamasdan silang lumayo. Ang kanyang puso ay puno ng mga magkahalong emosyon, pag-asa na makatulong at takot na baka hindi maging sapat. Sa pagtatapos ng araw, ang munting tindahan ni Aling Vanjie ay naging lugar ng maraming kwento ng pag-asa at paghilom. Ang kanyang determinasyon na magpatuloy sa paggawa ng sabon ay lalo pang pinalakas ng bawat pasasalamat at positibong feedback na kanyang natatanggap. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati, ngunit ang pagbabagong ito ay tinanggap niya ng buong puso, sapagkat alam niyang sa bawat bar ng sabon na kanyang ginagawa, may buhay siyang nababago. Habang lumilipas ang mga linggo, ang mga kwento ng himala ng sabon ni Aling Vanjie ay patuloy na kumalat hindi lamang sa kanilang bayan kundi maging sa mga kalapit na lugar. Ang mga tao mula sa iba't ibang dako ay dumarating upang makakuha ng sabon, umaasang malulunasan ang kanilang mga problema sa balat. Ang simpleng tindahan ni Aling Vanjie ay naging isang sentro ng pag-asa. Isang maalinsangang hapon, habang nag-aayos si Aling Vanjie ng mga bagong gawang sabon sa kanyang istante, isang matandang lalaki na si Mang Ernesto ang pumasok, hawak ang kamay ng kanyang apo. Aling Vanjie, gusto ko lang po magpasalamat. Tingnan niyo po ang balat ng aking apo, malinis na, sabi ni Mang Ernesto, puno ng pasasalamat habang ipinapakita ang makinis na balat ng bata. Dati-rati, puno ito ng mga rashes at sugat, pero ngayon, wala na. Napakagandang balita niyan, Mang Ernesto. Masaya ako na nakatulong ang sabon, tugon ni Aling Vanjie. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa at kasiyahan.
Bawat kwento ng paggaling ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas at inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Habang masayang nag-uusap, pumasok ang isang grupo ng mga kababaihan mula sa kalapit na barangay, na nakarinig din ng mga kwento tungkol sa sabon. Aling Vanji, kami po ay galing pa sa barangay Sampaloc. Narinig po namin ang tungkol sa inyong sabon at gusto sana naming bumili, sabi ng isang babae, si Aling Rosa. Oo nga po, Aling Vanji. Marami sa amin sa barangay ang may iba't ibang sakit sa balat. Nakita namin ang epekto ng inyong sabon kay Mang Ernesto at sa iba pa, kaya kami naparito, dagdag pa ng isa pang babae, si Aling Liza. Malugod ko kayong tinatanggap at sana ay makatulong din sa inyo ang sabon na ito, sabi ni Aling Vanji, habang abalang iniaabot ang mga sabon sa kanila. Ang kanyang damdamin ay isang halo ng pagkabalisa at pag-asa, pagkabalisa na baka hindi laging magtagumpay ang sabon, at pag-asa na patuloy itong makakapagbigay lunas sa marami. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo si Aling Vanji sa likod ng kanyang tindahan, pinagninilayan niya ang mga pangyayari. Mula nang magsimula siya sa simpleng paggawa ng sabon para sa kanyang pamilya, hindi niya inakalang aabot sa ganito. Ang bawat pasasalamat at positibong komento ng kanyang mga customer ay nagpapalakas ng kanyang loob at nagpapaalala sa kanya na ang munting tindahan niya ay may malaking tungkulin sa komunidad. Patuloy lang Vanji, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ipagpatuloy mo ang mabuting gawain, para sa iyong kapwa. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas upang harapin ang mga darating pang araw, na may panibagong pag-asa at determinasyon na magpatuloy sa kanyang misyon na magbigay lunas at liwanag sa buhay ng iba. Habang patuloy na kumakalat ang balita tungkol sa himala ng sabon ni Aling Vanji, lumaki rin ang demand para dito. Hindi lamang mga individual kundi maging mga negosyante mula sa malalayong lugar ang nagsimulang magpakita ng interes sa kanyang produkto. Ang simpleng tindahan ni Aling Vanji ay nagsimulang makaranas ng di inaasahang paglago. Isang hapon, isang lalaking naka-business suit ang pumasok sa tindahan ni Aling Vanji. Siya si Mr. Ramos, isang kilalang distributor ng mga skincare products. Magandang hapon Aling Vanji. Ako po si Antonio Ramos. Narinig ko po ang tungkol sa inyong sabon at nais kong pag-usapan ang posibilidad ng pag-distribute nito sa mas malawak na saklaw, ani Mr. Ramos, habang maingat na inoobserbahan ang mga sabon sa istante. Magandang hapon po Mr. Ramos. Napakalaking karangalan naman po na marinig ito mula sa inyo, tugon ni Aling Vanji, bagamat may bahid ng kaba sa kanyang dibdib. Ang ideya ng pagpapalawak ng kanyang negosyo ay bago at nakakatakot para sa kanya. Hindi lamang sa ating bayan kundi sa iba pang lugar ay marami ang nangangailangan ng inyong produkto. Handa kaming tumulong sa inyo upang ito'y maipakilala sa mas malaking merkado, patuloy ni Mr. Ramos, habang iniabot ang kanyang business card. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, hindi mapigilan ni Aling Vanji ang mag-alala tungkol sa mga pagbabago na maaaring mangyari. Gayunpaman, alam niyang ito ang susi upang mas marami pa ang matulungan ng kanyang sabon. Mr. Ramos, gusto ko lang pong siguruhin na mananatili ang kalidad ng sabon kahit lumaki pa ang produksyon. Mahalaga po sa akin na mapanatili ang bisa nito, sambit ni Aling Vanji, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Walang problema, Aling Vanji. Ako po ay sumasang-ayon na mahalaga ang kalidad. Kami po ay magtatrabaho ayon sa inyong mga pamantayan, tugon ni Mr. Ramos, ang kanyang ngiti ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kaba ni Aling Vanji. Pagkaalis ni Mr. Ramos, umupo si Aling Vanji sa likod ng kanyang tindahan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang damdamin ay isang halo ng excitement at pag-aalala. Excited siya sa mga bagong oportunidad na dala ng paglago ng kanyang negosyo, ngunit nag-aalala rin siya sa posibilidad na mawala sa kanya ang kontrol sa bagay na kanyang pinagsikapang itayo. Kailangan kong maging maingat, hindi lamang ito tungkol sa pagkita, kundi tungkol sa pagtulong, bulong ni Aling Vanji sa sarili. Nais niyang tiyakin na sa bawat hakbang ng paglago ng kanyang negosyo, ang kanyang pangunahing layunin na magbigay ng lunas at aliw sa mga nangangailangan ay hindi mawawala. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya si Aling Vanji na magpatuloy sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad, ngunit gagawin niya ito sa paraang makakasiguro siya na ang kanyang mga prinsipyo at ang kalidad ng kanyang produkto ay mananatiling hindi nagbabago. Sa sumunod na mga linggo, naging abala si Aling Vanji sa pag-aayos ng mga kasunduan at pagpaplano para sa mas malawak na distribusyon ng kanyang sabon.
Dumagsa ang mga order mula sa iba't ibang lugar, at kailangan niyang maghanap ng dagdag na tauhan upang makatulong sa produksyon. Nakipag-ugnayan siya sa ilang mga kaibigan at kapitbahay na nangangailangan din ng trabaho. Isang umaga, nagtipon-tipon ang mga bagong tauhan ni Aling Vanji sa kanyang bahay. Pinamunuan ni Aling Vanji ang isang maikling pagpupulong upang ipaliwanag ang proseso ng paggawa ng sabon. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat at kayo'y pumayag na tulungan ako sa bagong kabanata ng ating negosyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na mahalaga sa akin ang kalidad ng ating produkto. Dapat nating sundin ang mga tamang sukat at proseso para matiyak na mananatiling epektibo ang ating sabon, sambit ni Aling Vanji. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Opo Aling Vanji. Handa po kaming sundin ang lahat ng inyong mga tagubilin, tugon ni Aling Tina, isa sa mga bagong tauhan, habang nakikinig ng mabuti. Habang ipinaliwanag ni Aling Vanji ang bawat hakbang, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Ang paglawak ng produksyon ay isang malaking responsibilidad, at alam niyang ang tagumpay o pagkabigo nito ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa tamang pamamaraan. Bawat isa sa inyo ay may mahalagang tungkulin sa prosesong ito. Sa tulong ng bawat isa, makakagawa tayo ng mas maraming sabon na makakatulong sa mas maraming tao, dagdag pa ni Aling Vanji, habang tinitingnan ang mga mukha ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang dedikasyon at suporta ay nagbigay sa kanya ng lakas at kumpiyansa. Lumipas ang ilang araw, at ang produksyon ng sabon ay tuloy-tuloy na dumami. Dumagsa rin ang mga papuri mula sa mga bagong customer na natulungan ng kanyang produkto. Isang hapon, habang abala sa pag-aayos ng mga order, dumating si Aling Lorna kasama ang kanyang anak na si Junjun, na gumaling na mula sa kanyang sakit sa balat. Aling Vanji, gusto ko po sanang magpasalamat sa inyong sabon. Ang laki po ng pinagbago ng balat ni Junjun. Wala na po ang mga sugat at rashes niya, sabi ni Aling Lorna, puno ng tuwa. Masaya akong marinig yan, Aling Lorna. Napakalaking bagay na malaman na nakatulong ang aking sabon, tugon ni Aling Vanji. Ang kanyang puso ay puno ng ligaya at pasasalamat. Mahirap po kaming pamilya, at malaking tulong po ang inyong sabon sa amin. Paano po namin kayo mapapasalamatan, sambit ni Aling Lorna, habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang inyong pasasalamat ay sapat na, Aling Lorna. Ang makita ko kayong gumagaling at nagiging masaya ay isang malaking gantimpala na, sabi ni Aling Vanji. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Habang patuloy na dumadagsa ang mga order at papuri, naramdaman ni Aling Vanji ang kasiyahan na dulot ng kanyang pagtulong. Ang kanyang pangarap na magbigay ng lunas at pag-asa sa kanyang komunidad ay unti-unting nagkakatotoo. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang negosyo ay umuunlad, at ang kanyang dedikasyon na mapanatili ang kalidad at layunin ng kanyang sabon ay hindi nagbabago. Sa huling bahagi ng araw, habang nag-iisa sa kanyang munting tindahan, napaisip si Aling Vanji sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Mula sa simpleng paggawa ng sabon hanggang sa malaking produksyon, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa bawat tao na tumulong at nagtiwala sa kanya. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito. Patuloy niyo po akong gabayan upang magawa ko pa ang mga dapat kong gawin para sa aking kapwa, bulong ni Aling Vanji habang pinagmamasdan ang mga nakahanay na sabon sa kanyang tindahan. Ang bawat piraso ng sabon ay isang patunay ng kanyang pagsusumikap at pagmamahal sa kanyang komunidad. Sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga order at papuri mula sa mga bagong customer, hindi nagtagal ay lumaki pa lalo ang negosyo ni Aling Vanji. Ang munting tindahan ay nagbago at naging isang mas malaking pasilidad upang mapagkasya ang tumataas na produksyon ng sabon. Kinailangan niyang kumuha pa ng mas maraming tauhan at magtayo ng isang mas malaking pagawaan. Isang umaga, nagtipon-tipon ang lahat ng tauhan ni Aling Vanji sa bagong pagawaan. Ito ay isang malaking hakbang para sa lahat, at puno ng pananabik ang bawat isa. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Aling Vanji, habang tinitingnan ang kanyang mga tauhan. Sa tulong ninyo, nagawa nating mapalaki ang ating negosyo. Ngayon, tayo ay may mas malaking pasilidad at mas maraming tao upang makatulong sa atin. Salamat Aling Vanji. Sa pagkakataong ito, sambit ni Aling Tina. Kami po ay nagpapasalamat na maging bahagi ng inyong negosyo. Malaking tulong po ito sa aming mga pamilya. Nais ko lamang ipaalala na sa kabila ng paglago ng ating negosyo, mahalaga pa rin na mapanatili natin ang kalidad ng ating produkto, tugon ni Aling Vanji, puno ng determinasyon.
Ang bawat sabon na ating gagawin ay dapat na may parehong kalidad at bisa tulad ng dati. Huwag nating kalimutan na ang ating layunin ay makatulong. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, hindi maiwasan ni Aling Vanjie na makaramdam ng kaunting kaba. Ang paglago ng negosyo ay nagdulot ng mas malaking responsibilidad, at alam niyang kailangan niyang magtiwala sa kanyang mga tauhan upang mapanatili ang kanilang tagumpay. Aling Vanjie, ano po ang mga bagong plano natin para sa negosyo? Tanong ni Aling Rosa, isa sa mga bagong tauhan. Maganda ang tanong mo, Rosa. Plano nating palawakin pa ang distribusyon ng ating sabon sa iba pang mga bayan at lungsod. Nais kong mas maraming tao ang makinabang sa ating produkto. Kaya't kinakailangan natin ng mas maayos na sistema ng produksyon at distribusyon, paliwanag ni Aling Vanjie. Handa po kaming magtrabaho ng mabuti upang matulungan kayo sa layunin na ito, sambit ni Aling Liza, na puno ng determinasyon. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, naramdaman ni Aling Vanjie ang bigat ng mga bagong hamon na kakaharapin nila. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa ngunit hindi rin maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inaalala ang mga salitang sinabi ng duwende, ang pagtulong sa kapwa ay dapat na laging nasa unahan ng kanyang layunin. Isang araw, habang abala sa pag-aayos ng mga bagong order, dumating si Mr. Ramos upang personal na magpasalamat kay Aling Vanjie. Aling Vanjie, nais ko lamang pong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong tiwala. Ang ating distribusyon ay nagiging matagumpay, at marami na ang natutulungan ng inyong sabon, sabi ni Mr. Ramos, ang kanyang tinig ay puno ng kasiyahan. Maraming salamat, Mr. Ramos. Ang inyong tulong ay napakalaking bagay sa amin. Sana'y magpatuloy pa ang ating magandang samahan, tugon ni Aling Vanjie, habang pinipigilan ang pagluha ng tuwa. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iisa si Aling Vanjie sa kanyang opisina, napaisip siya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Mula sa simpleng paggawa ng sabon sa kanyang maliit na kusina, ngayon ay nasa isang malaking pagawaan na siya, at ang kanyang produkto ay tumutulong sa napakaraming tao. Salamat sa lahat ng biyayang ito, bulong ni Aling Vanjie sa sarili. Patuloy akong magtitiwala at magsusumikap para sa kabutihan ng aking kapwa. Habang pinagmamasdan niya ang mga natapos na sabon na handa ng ipadala, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kasiyahan. Alam niyang sa bawat piraso ng sabon, may buhay na nababago, at ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Aling Vanjie, hindi niya maiwasang harapin ang mga bagong hamon na dala ng kanilang tagumpay. Isang araw, habang abala siya sa pagsasaayos ng mga bagong order, isang grupo ng mga negosyante mula sa mga malalaking kumpanya ng gamot ang dumating sa kanyang tindahan. Magandang araw, Aling Vanjie, bati ni Ginoong Santiago, isang kilalang executive mula sa isang malaking pharmaceutical company. Narinig namin ang tungkol sa inyong sabon at nais naming makipag-usap tungkol sa isang partnership. Magandang araw din po. Ano po ang maaari kong maitulong sa inyo? Tanong ni Aling Vanjie, bagamat may bahid ng kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang ang pakikipag-usap sa mga malalaking kumpanya ay maaaring magdala ng maganda at masamang resulta. Nais naming bilhin ang inyong formula at eksklusibong ibenta ang inyong sabon. Maaari naming itaas ang produksyon at mas mabilis itong mailabas sa merkado, sambit ni Ginoong Santiago, ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Hindi maiwasan ni Aling Vanjie na mag-alinlangan. Pero, paano ang presyo? Paano ko masisigurado na makukuha pa rin ng mga tao, lalo na ang mga mahihirap, ang aking produkto sa abot kayang halaga? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Aling Vanjie, kapag napasa amin na ang formula, kami na ang bahala sa presyo. Ngunit maaari naming tiyakin na magiging accessible ito sa mas maraming tao, sagot ni Mr. Santiago. At syempre, bibigyan ka namin ng malaking halaga bilang kapalit ng formula. Habang nakikinig, naramdaman ni Aling Vanjie ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang ang pera na kanilang inaalok ay malaking tulong para sa kanyang pamilya at negosyo, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-aalala na baka hindi mapanatili ang kanyang layunin na makatulong sa kapwa. Salamat po sa inyong alok, Mr. Santiago. Kailangan ko po itong pag-isipan ng mabuti, tugon ni Aling Vanjie. Pagkaalis ng mga negosyante, nanatili si Aling Vanjie sa kanyang tindahan, malalim na nag-iisip. Habang tinitingnan niya ang mga natapos na sabon, naalala niya ang lahat ng mga taong natulungan ng kanyang produkto.
Ang kanilang mga pasasalamat at mga kwento ng paggaling ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Kung ibebenta ko ang formula, paano ko masisiguradong hindi magbabago ang layunin ng aking sabon? Paano ko mapapanatili ang mura na presyo para sa mga mahihirap? Bulong niya sa sarili, puno ng pag-aalala. Kinagabihan, nagtipon ang kanyang pamilya at mga tauhan sa kanilang tahanan upang pag-usapan ang sitwasyon. Nanay, malaking tulong po ang perang iyon para sa atin. Marami po tayong magagawa, sambit ni Nena, ang panganay na anak ni Aling Vanji, puno ng pag-asa. Opo Nay, pero paano po ang mga taong umaasa sa ating sabon? Baka hindi na nila kayanin ang presyo kapag nasa malaking kumpanya na, dagdag ni Lito, ang bunso niyang anak, na may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Tama kayo, mga anak. Kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa layunin nating makatulong, tugon ni Aling Vanji, habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang kanilang pagmamalasakit at suporta ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mahirap na desisyon. Sa pagtatapos ng gabi, habang nag-iisa si Aling Vanji sa kanyang munting opisina, muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga araw na nagsisimula pa lamang siya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap, ngunit hindi rin maiwasang mag-alala sa mga darating na hamon. Panginoon, gabayan niyo po ako sa tamang desisyon. Nais ko pong makatulong, ngunit ayokong mawala ang aking layunin, bulong ni Aling Vanji habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Ang kanyang desisyon ay magiging mahalaga hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa lahat ng umaasa sa kanyang sabon. Matapos ang mahabang pag-iisip at pakikipag-usap sa kanyang pamilya at mga tauhan, nagpasya si Aling Vanji na hindi ibenta ang formula ng kanyang sabon sa mga malalaking kumpanya. Alam niyang mas mahalaga ang kanyang misyon na makatulong sa mga nangangailangan kaysa sa malaking halaga ng pera. Isang umaga, nagtipon ulit si Aling Vanji at ang kanyang pamilya at mga tauhan upang ipahayag ang kanyang desisyon. Mga anak, mga kaibigan, matagal ko itong pinag-isipan. Nakipag-usap ako sa inyo at sa aking sarili. At napagpasyahan kong hindi ko ibebenta ang formula ng ating sabon sa mga malalaking kumpanya, sabi ni Aling Vanji, puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Nay, sigurado po ba kayo? Napakalaking tulong po sana ng pera para sa atin, tanong ni Nena, ang kanyang panganay na anak, habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Oo anak, ngunit mas mahalaga sa akin na patuloy nating matulungan ang mga nangangailangan. Kapag naibenta na ang formula, baka hindi na nila ito makuha sa abot kayang halaga, tugon ni Aling Vanji, habang tinitingnan ng kanyang mga anak na puno ng pag-aalala. Nay, napakalaki po ng respeto namin sa inyong desisyon. Alam naming tama ang ginagawa ninyo, sabi ni Lito, ang bunso niyang anak, na puno ng pag-asa. Kinabukasan, bumalik si Mr. Santiago at ang kanyang mga kasama upang marinig ang desisyon ni Aling Vanji. Aling Vanji, kami po ay nagbalik upang malaman ang inyong sagot. Ano po ang inyong desisyon? Tanong ni Mr. Santiago, puno ng kumpiyansa. Salamat po sa inyong alok, Mr. Santiago, ngunit napagpasyahan ko pong hindi ibebenta ang formula ng aking sabon. Mahalagang manatiling mura at epektibo ito para sa mga tao, tugon ni Aling Vanji, ang kanyang tinig ay matatag at mayroong determinasyon. Aling Vanji, malaking halaga po ang inaayawan ninyo. Baka naman maaari nating pag-usapan pa ito, sambit ni Mr. Santiago, halatang nagulat sa sagot ni Aling Vanji. Alam ko po ang halaga ng inyong alok, ngunit mas mahalaga sa akin na matulungan ang aking kapwa. Ang layunin ko po ay hindi lamang kumita kundi magbigay ng lunas at pag-asa sa mga nangangailangan, sabi ni Aling Vanji, habang tinitingnan si Mr. Santiago ng mata sa mata. Nakakapanghinayang po, ngunit nirerespeto ko ang inyong desisyon. Kung sakaling magbago ang inyong isip, bukas pa rin po kami para makipag-usap, tugon ni Mr. Santiago, bago tuluyang umalis. Matapos umalis ng mga negosyante, nakaramdam si Aling Vanji ng magkahalong emosyon. Alam niyang tama ang kanyang desisyon, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip sa mga posibleng hamon na kanilang haharapin. Habang nag-iisa sa kanyang store, pumasok si Aling Marta, ang kanyang matalik na kaibigan. Vanji, narinig ko ang desisyon mo. Napakatapang mong babae, sabi ni Aling Marta, puno ng paghanga. Salamat Marta, hindi ito naging madali, pero alam kong tama ang desisyon ko, tugon ni Aling Vanji, habang pinipigilan ang pagluha. Mas mahalaga ang layunin mo Vanji.
Nandito kami para suportahan ka, sambit ni Aling Marta, habang niyakap si Aling Vanji. Sa pagtatapos ng araw, habang nagmumuni-muni si Aling Vanji sa kanilang tahanan, naramdaman niyang may kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng umaasa sa kanyang sabon. Alam niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa dami ng buhay na natulungan at nabago. Panginoon, salamat po sa gabay. Patuloy po akong magtitiwala at maglilingkod sa aking kapwa, bulong ni Aling Vanji habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon na magbigay ng lunas at pag-asa sa kanyang kapwa. Matapos tanggihan ni Aling Vanji ang alok ng malalaking kumpanya, nagsimula ang mga ito ng kampanya upang siraan ang kanyang sabon. Hindi nagtagal, kumalat ang mga balita at tsismis na ang sabon ni Aling Vanji ay hindi epektibo at maaaring mayroong masamang epekto pa sa balat. Isang araw, habang abala si Aling Vanji sa paggawa ng sabon, dumating si Aling Marta, dala ang isang newspaper. "Vanji, tingnan mo ito," sabi ni Aling Marta habang iniabot ang newspaper. "May mga artikulo dito na nagsasabing delikado daw ang sabon mo." Binasa ni Aling Vanji ang mga nakasulat sa newspaper. Sinabi ng artikulo na ang kanyang sabon ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa balat at hindi ito ligtas gamitin. "Hindi ito totoo, Marta. Alam mong maraming natulungan ang sabon ko," sambit ni Aling Vanji, puno ng pag-aalala at pagkabahala. "Sino kaya ang nasa likod nito? Sigurado akong ang mga malalaking kumpanya ang nasa likod nito, Vanji. Gusto nilang bumagsak ang negosyo mo dahil tinanggihan mo ang alok nila," tugon ni Aling Marta, puno ng galit. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating ang ilan sa mga customer ni Aling Vanji, kabilang si Aling Nena at Aling Lorna, na parehong naging matapat na gumagamit ng kanyang sabon. "Aling Vanji, nalaman namin ang balita. Hindi kami makapaniwala. Totoo bang delikado ang sabon mo?" tanong ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hindi, Nena. Alam ninyong lahat na maraming natulungan ang sabon na ito. Ang mga balitang ito ay gawa-gawa lamang upang siraan tayo," tugon ni Aling Vanji. "Oo nga, Aling Vanji. Kami mismo ang patunay na epektibo ang sabon mo. Bakit nila tayo sinisiraan?" sambit ni Aling Lorna, puno ng pag-aalala. "Malinaw na gusto nilang kunin ang formula at kontrolin ang presyo, kaya't sinisiraan nila tayo para sumuko tayo," paliwanag ni Aling Vanji. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating lumaban, Vanji. Hindi dapat tayo magpatalo sa kanila," sabi ni Aling Marta, habang hawak ang kamay ni Aling Vanji. "Kailangan natin ng suporta ng komunidad. Kung magtutulungan tayo, malalampasan natin ito," sambit ni Aling Vanji. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. "Hindi ko hahayaan na masira ang ating pinaghirapan." Lumipas ang mga araw, patuloy na kumalat ang mga negatibong balita tungkol sa sabon ni Aling Vanji. Subalit, sa kabila ng lahat, nanatiling tapat ang kanyang mga customer at mga kaibigan. Nagsimula silang magtulungan upang ipakalat ang katotohanan tungkol sa bisa at kaligtasan ng sabon. Isang araw, nagtipon ang mga taga-suporta ni Aling Vanji sa harap ng kanyang store upang magbigay ng suporta at magpahayag ng kanilang saloobin. "Aling Vanji, nandito kami para ipakita ang aming suporta. Alam naming totoo at epektibo ang inyong sabon," sabi ni Mang Ernesto, isa sa mga natulungan ng sabon. "Salamat sa inyong lahat. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ito," tugon ni Aling Vanji, habang pinipigilan ang pagluha ng tuwa. Habang nakatayo sa harap ng kanyang store, naramdaman ni Aling Vanji ang mainit na suporta ng kanyang komunidad. Ang bawat ngiti at salita ng pasasalamat ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga hamon na dala ng mga malalaking kumpanya. "Patuloy tayong lalaban. Hindi natin hahayaang sirain nila ang ating pinaghirapan," bulong ni Aling Vanji sa sarili habang tinitingnan ang mga mukha ng mga taong kanyang natulungan. Ang kanyang puso ay puno ng tapang at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon na magbigay ng lunas at pag-asa sa kanyang kapwa. Habang patuloy na lumalaban si Aling Vanji sa mga kasinungalingang kumakalat tungkol sa kanyang sabon, dumating ang mas matinding mga pagsubok. Nakatanggap siya ng mga text na may pagbabanta mula sa mga hindi kilalang numero, at natuklasang may mga tangkang paninira sa kanyang produkto. Isang gabi, habang nagpapahinga si Aling Vanji kasama ang kanyang pamilya, may tumawag sa kanyang telepono. "Aling Vanji, mag-ingat ka.
Huwag mong ituloy ang paggawa ng sabon mo kung ayaw mong may mangyari sa'yo, sabi ng isang boses sa kabilang linya, malamig at nagbabanta. Nako, sino ba ito? Hindi ako natatakot sa inyo. Ang layunin ko ay makatulong sa kapwa at hindi ko ito ititigil, tugon ni Aling Vanji, bagamat ramdam niya ang kaba sa kanyang puso. Pagkababa ng telepono, nagsimula siyang mag-isip ng mga hakbang upang protektahan ang kanyang negosyo at ang kanyang pamilya. Kailangan nating magdoble ingat, tila ayaw nilang magtagumpay tayo, sabi ni Aling Vanji sa kanyang asawa, si Mang Tonyo, na nag-aalala rin. Mahal, kailangan nating ipagpatuloy ang laban na ito. Marami ang umaasa sa sabon mo, tugon ni Mang Tonyo, habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Kaya ko to, Tonyo. Para sa ating pamilya at para sa mga nangangailangan, sagot ni Aling Vanji, puno ng determinasyon. Kinabukasan, nagtipon si Aling Vanji at ang kanyang mga tauhan upang magplano ng mga hakbang para maprotektahan ang kanilang formula at negosyo. Mga kaibigan, alam nating marami ang umaasa sa ating sabon. Ngunit kailangan nating maging maingat at siguraduhing hindi nila makukuha ang ating formula, sabi ni Aling Vanji, puno ng seryosong determinasyon. Ano po ang maaari naming gawin para makatulong? Tanong ni Aling Tina, isa sa mga tauhan. Una, siguraduhin nating ligtas ang ating mga dokumento at formula. Ilock natin ang mga ito at maglagay ng mga backup. Pangalawa, patuloy nating ipakalat ang katotohanan tungkol sa bisa ng ating sabon. At higit sa lahat, magtulungan tayo upang maprotektahan ang ating negosyo, tugon ni Aling Vanji. Handa kaming tumulong, Aling Vanji. Huwag po kayong mag-alala, sambit ni Aling Rosa, habang ang lahat ay nagkasundo sa kanilang plano. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinamamahagi ni Aling Vanji ang kanyang sabon sa mga nangangailangan, sa kabila ng mga banta at paninira. Hindi niya pinahintulutan ang takot na maghari sa kanya. Ang kanyang mga tauhan at mga kaibigan ay nagsimulang magpakalat ng mga positibong kwento at testimonya mula sa mga taong natulungan ng kanyang sabon. Isang umaga, habang nagtitipon-tipon ang mga tao sa harap ng kanyang tindahan, lumapit si Aling Nena, dala ang kanyang anak na si Junjun. Aling Vanji, narinig namin ang mga kasinungalingan tungkol sa inyong sabon, pero hindi kami naniniwala. Ang anak ko ay gumaling dahil sa inyo, at kami ay nagpapasalamat, sabi ni Aling Nena. Salamat Aling Nena. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy, tugon ni Aling Vanji, habang pinipigilan ang pagluha ng tuwa. Habang tinitingnan ni Aling Vanji ang mga tao na dumagsa sa kanyang tindahan, naramdaman niya ang isang matinding pagmamahal at suporta mula sa komunidad. Ang kanilang tiwala at pasasalamat ay nagsilbing sandigan niya sa kabila ng mga hamon. Hindi ako titigil. Ang misyon ko ay magbigay ng lunas at pag-asa. Sa tulong ng Diyos at ng ating komunidad, malalampasan natin ito, bulong ni Aling Vanji sa sarili habang pinagmamasdan ang mga natapos na sabon na handa ng ipamahagi. Sa pagtatapos ng araw, alam ni Aling Vanji na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo kundi tungkol din sa prinsipyo at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabila ng patuloy na banta at paninira mula sa mga malalaking kumpanya, patuloy na nag-isip si Aling Vanji ng mga hakbang upang mas matulungan ang kanyang komunidad. Isang gabi, habang tahimik siyang nagdarasal at nagmumuni-muni sa harap ng kanyang munting altar, napagtanto niya ang isang mahalagang desisyon. Ang formulang ito ay hindi para sa akin lamang. Kailangan itong makapagbigay ng ginhawa at lunas sa mas marami pang tao, bulong ni Aling Vanji sa sarili. Kinabukasan, nagtipon-tipon si Aling Vanji kasama ang kanyang pamilya at mga tauhan upang ipahayag ang kanyang desisyon. Mga anak, mga kaibigan, alam kong maraming pagsubok ang dumating sa atin dahil sa ating sabon. Ngunit napagtanto ko na ang tunay na layunin ko ay hindi lamang kumita kundi makatulong sa mas maraming tao, simula ni Aling Vanji, habang ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Tanong ni Nena, puno ng pag-aalala at pag-usisa. Napagdesisyonan kong ibahagi na sa publiko ang formula ng ating sabon. Hindi ko na ito gagawing lihim. Nais kong mas marami ang makagamit at makinabang, lalo na ang mga hindi kayang bumili ng mahal na gamot, tugon ni Aling Vanji, puno ng determinasyon. Nay, hindi ba't magiging mahirap para sa atin iyon? Paano na po ang ating kabuhayan? Tanong ni Lito, na hindi may tago ang pag-aalala. Hindi natin kailangang yumaman anak. Ang gusto ko lang ay mas komportableng buhay para sa ating pamilya at makatulong sa mga may sakit sa balat.
Sapat na sa akin ang malaman na marami tayong natutulungan, paliwanag ni Aling Vanji, habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Aling Vanji, hanga ako sa inyong kabutihan. Nandito kami upang suportahan kayo, sambit ni Aling Marta, puno ng paghanga at paggalang. Kinabukasan, inihanda ni Aling Vanji ang lahat ng kinakailangan upang ipamahagi ang formula. Nagpadala siya ng mga kopya sa iba't ibang barangay at bayan. Sa kabila ng pamamahagi ni Aling Vanji ng formula ng kanyang sabon, marami pa rin ang mas pinipiling bumili ng kanyang produkto. Lumabas ang mga balita na may ilang kumpanya na gumamit ng formula, ngunit hindi kasing epektibo ng gawa ni Aling Vanji. Marami ang nagtatanong kung bakit ganoon ang nangyari. Isang umaga, habang abala si Aling Vanji sa store, dumating si Aling Marta kasama ang ilan pang kapitbahay. Vanji, bakit kaya hindi kasing epektibo ng sabon mo ang mga ginawang produkto ng ibang kumpanya? Sinunod naman nila ang formula, tanong ni Aling Marta, puno ng pagtataka. Oo nga Aling Vanji, marami ang nagreklamo na hindi raw kasing bisa ng sabon mo ang ibang sabon na ginamit ang formula, dagdag ni Aling Nena, habang ang mga tao sa paligid ay nakikinig. Nag-isip sandali si Aling Vanji bago sumagot. Alam nyo, ang paggawa ng sabon ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa formula. Mahalagang maingat ang proseso at hindi gumagamit ng sobrang init sa paghahanda. Ang init ay maaaring magbago ng mga katangian ng mga sangkap at mabawasan ang bisa nito, paliwanag ni Aling Vanji, puno ng pag-unawa. Ganun pala iyon, Aling Vanji. Kaya pala kahit pareho ang formula, hindi pa rin kasing epektibo, sambit ni Aling Lorna, habang ang lahat ay tumango-tango sa kanyang paliwanag. Oo at mahalaga ang pagmamahal at malasakit sa paggawa ng bawat sabon. Sinisigurado ko na bawat hakbang ay tama at maingat. Siguro iyon ang dahilan kung bakit mas epektibo ang sabon natin, tugon ni Aling Vanji. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at pagmamalasakit. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na lumalakas ang suporta ng komunidad kay Aling Vanji. Mas pinipili ng mga tao ang kanyang produkto dahil sa alam nilang ito ay ginawa ng may malasakit at pagmamahal. Hindi nagtagal, dumagsa muli ang mga order at muling lumaki ang negosyo ni Aling Vanji. Isang araw, dumating si Mr. Ramos, ang distributor ng produkto ni Aling Vanji, upang magbigay ng balita. Aling Vanji, nais ko lamang ipahayag ang aking pasasalamat. Ang inyong produkto ay patuloy na tinatangkilik ng mga tao. Marami ang bumabalik dahil sa bisa ng inyong sabon, sabi ni Mr. Ramos, puno ng kasiyahan. Maraming salamat Mr. Ramos. Ang tagumpay natin ay tagumpay ng ating komunidad. Patuloy nating gagawin ang lahat upang mapanatili ang kalidad ng ating produkto, tugon ni Aling Vanji, puno ng determinasyon. Habang nagmamasid si Aling Vanji sa kanyang tindahan, na puno ng tuwa at pasasalamat ang kanyang puso. Ang kanyang desisyon na ibahagi ang formula at panatilihin ang tamang proseso ng paggawa ay nagdala ng tagumpay hindi lamang sa kanyang negosyo kundi sa buong komunidad. Panginoon, salamat sa lahat ng biyayang ito. Patuloy akong maglilingkod at magtitiwala sa inyo. Ang layunin ko ay magbigay ng lunas at pag-asa sa aking kapwa, bulong ni Aling Vanji habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na sumisikat sa kanyang munting tindahan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal, handang harapin ang anumang hamon na darating. Sa bawat sabon na kanyang ginagawa, dala niya ang pagmamahal at malasakit para sa kanyang kapwa, at ito ang tunay na sikreto ng kanyang tagumpay.